At may mga kaganapan, hindi Yes! lamang yung mga naganap, hindi yung mga magaganap pa, Mm. pero ngayong araw ay may ganap. Wow. Oo, naku, International Day of Biosphere Reserves. Let's live with nature, makiisa at maging isa sa kalikasan. Dito yan sa Anong Ganap? Sa pag-ikot ng mundo, may isa tayong mahalagang paalala. Ang ating planeta ay hindi lang tahanan ng lahat ng buhay, ito rin ay tahanan ng ating mga pangarap. Ngayong ikatatlo ng Nobyembre, kinikilala natin ang International Day for Biosphere Reserves. Isang araw para alalahanin kung paano tayo pwede maging isa sa kalikasan, hindi kaiba dito. Pero, ano nga ba ang Biosphere Reserve? Ang Biosphere Reserve ay mga lugar na kinikilala ng UNESCO kung saan sabay na pinangangalagaan ng kalikasan at isinusulong ang sustainable development ng mga tao. Sa madaling salita, ito ang mga espesyal na lugar kung saan magtutulungan ang tao at kalikasan para mabuhay ng magkakasundo. Alam mo ba na mahigit 260 million ang taong naninirahan sa Biosphere Reserves sa buong mundo? At ang lawak nila, 7 million square kilometers, halos katumbas ng sukat ng Australia. At dito sa ating sa Pilipinas, saludo tayo sa ating mga biosphere reserves. Halimbawa, ang Palawan Biosphere Reserve. Buong lalawigan ng Palawan ang kasama. Higit 1.1 million hectares ang teritoryo nito. Dito nakikita ang mahiwaga at natatanging coral reefs. 44,500 hectares ng mangroves, ang pinakamalaking natitirang mangrove cover sa bansa. Mayroon din tayong Albay Biosphere Reserve, isang lugar kung saan bumabayo ang bulkan at napapaligiran pa rin ng buhay gubat at komunidad. At ang pinakauna, ang Puerto Galera Biosphere Reserve. Itinalaga pa ito noong 1977 bilang simbolo ng pakikipag-ayos ng tao at kalikasan. Ngunit, ang Biosphere Reserve ay hindi lang para sa proteksyon. Ito rin ay modelo ng mabuting ugnayan kung saan ang lokal na komunidad, sayantipiko, turista at pamahalaan ay nagtutulungan sa pamamagitan ng edukasyon, pananaliksik at sustainable na mga gawain. Sa panahon ngayon, habang tumitindi ang mga hamon, tayo kailangan ding kumilos. Ang pagbabago ng klima, pagguho ng biodiversity, pagkaubos ng mga reef at gubat, lahat ng ito'y tuluyang sisira sa ating tahanan kung hindi tayo magsimulang umaksyon. Ano nga ba ang pwede mong gawin? Mga simpleng bagay lang. Tumulong sa tree planting o mangrove rehab drive. Suportahan ng ecotourism na responsableng nagbebenepisyo sa lokal na komunidad. Maging conscious sa paggamit ng plastic at basura. At ipaglaban ng karapatan ng mga katutubong komunidad na bahagi ng kanilang lupain. Ang bawat kilos mo, may epekto. Kaya ngayon, magkaisa tayo. Let's live with nature. Hindi lang para manirahan dito. Sa pagdiriwang ng International Day for Biosphere Reserves, sama-sama natin gawing makulay at buhay na aktibong bahagi ang bawat biosphere reserves dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ganun pala ang International. Biosphere Yes. Reserve. So dati ang alam lang natin na pinoprotektahan yung Nature. yung anong tawag dito? Hindi meron pa yung isa parang watershed. Mga ganun-ganun lang siya dati. Yung Biosphere Reserve kasi may inclusions. Community involvement, nature, mga galaw, mga gawain tungkol doon Even sa tribe. Tribe. pati yung meron din. kultura Yes, ng isang culture. lugar. So, it's biosphere, so technically, it goes round and round and round, di ba? Yeah. Oo. Tas bio is a life. Oo. I see. Di Life ba? that, Life that circulates, blood. that we also reserve. also Reserving reserve. that kind of community Yes. na hindi lang certain amount of people or group yung involved, kundi yung buong komunidad yung involved. Totoo yan. So, kailangan talaga, Galing, no? Oo. hindi lang kalikasan ang iniingatan. Dapat Oo. lahat. Lahat dapat yan kasi every part of what we see,
Or Yes. everything that we see is a Yes. part of a bigger picture. Ay, Mm. I love Yes, it. because a bigger Picture picture is not equals small. mahal na bayad. Oh, ay, mamahal. Akala ko. Yes, 12 Ah. 12 feet to Mm. just Pito. pero ang sarap mamuhay na malapit sa kalikasan ha. Yes. Mm-mm. Pero kapag nagalit ang kalikasan Ay, dahil lang. sa kapabayaan, diyan ka Mm. matakot talaga. Totoo. So galitin mo na ang gising. Wag Wag lang ang ang kalikasang wala namang tulog. ginagawa sa iyo. 'Di Totoo ba? yan, oo. Di ba? Huwag tayong Oo. magkalat, huwag tayong magtapon sa ilog. Yes, we need to be responsible Mm. dun sa mga ginagawa, yung actions natin. Yes. Kasi yung mga actions natin magkakaroon ng pros and cons. Cons. May mga pros and cons kasi yung mga actions Consequence, natin. tama. Oo. So, kailangan dapat tignan natin kung yung pagbabasura mo ba ng isang wrapper ng candy, makakatulong ba yan sa ganda ng komunidad ninyo? Yeah. Kasi may nakita ako, last week lang, I was walking towards the office, no? Yes. And then I was walking with this guy Okay. na umiinom siya ng soft drinks. Yes. After nun, yung plastic ng soft drinks niya, porkit may nakita siyang mga konting basura sa gilid, napanamot doon imbulungan. Alay, that's Tapos bad. iniwan niya na lang ng ganun-ganun. Sabi ko, bakit wala pa kaya silang basuran sa bahay? O tamad pa siya na dalhin yung wala namang kabigat-bigat na Oo. plastic? Alam mo, ang problema Oo. lang naman dyan, yung mga katamaran ng tao. Kasi kung hindi ka naman tamad, bibit at bibit-bitin mo yan, tapos makakahanap ka ng Yes. ano. Kung tamad ka, ganyan talaga. At saka ibalik na natin ang GMRC sa school. Good Oo. good morals and right conducts na Oo. subject. Kasi pinag-aaralan yan eh. Yung kung paano ka maging isang mabuting parte ng komunidad. Kung paano ka maging isang mabuting, ano ang tawag mo sa'yo? Mamamayan. Mamamayan sa isang socio-economic Hindi Totoo kasi yan. totoo naman eh. May question doon pag mag-e-exam ka. Pag meron kang kinain na candy at wala kang makitang basurahan, saan mo ilalagay yung wrapper? Sagot ko doon, ninunguya ko po. Oo, sa katamaran mo, ayaw mo ng bit-bitin. Di ba? Mga ganong factor, mga simpleng bagay, balikan din naman natin. Yes. At kung sino man, yung mga magulang na nag-GMRC dati at wala ng GMRC yung mga anak nila ngayon, kayo nang magturo. O, natututunan naman Diba? yan sa tahanan natin. Sila, tayo, mga magulang pa rin Yes. ang magtuturo, hindi ang paaralan. Exactly, tama yan. Reinforcement lang ang school. Pero pero ang tunay na edukasyon Yes. ay nag-uumpisa sa loob ng tahanan. At kapag wala yan, ibig sabihin walang edukasyon sa loob ng tahanan. Oo, wala. Kaya kailangan nating ilipat yung tahanan sa school.